Sa mundong puno ng pagsubok, ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano nakalayo ang iyong narating, kundi kung kaninong pintuan ka pumasok, sapagkat ang pumapasok kay Kristo ay hindi lamang ligtas, kundi buhay, mahal at may tiyak na hantungan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay Shipgate. Sa ating paglalakbay sa buhay, araw-araw tayong humaharap sa maraming uri ng pintuan. Pintuan ng tagumpay, pintuan ng tukso, pintuan ng takot, at pintuan ng pag-asa. Ngunit sa ebanghelyo natin ngayon mula kay San Juan, malinaw na ipinapahayag ni Jesus, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Sa isang mundo na maraming daan at maraming tinig ang nagsasabing, dito ka dumaan, ibinibigay sa atin ni Kristo ang tanging paanyaya na may katiyakan. Pumasok tayo sa Kanya, ang tunay na pintuang patungo sa buhay. Ang pintuan ay daan patungo sa loob, isang paglipat mula sa labas patungo sa tahanan. Kaya't nang sabihin ni Jesus na siya ang pintuan, ipinapahayag niya na ang sinumang nagnanais makapasok sa piling ng Ama, sa kaligtasan at sa tunay na buhay, ay kailangang dumaan sa Kanya. Hindi ito pahayag ng pagsasara, kundi isang paanyaya na puno ng pag-ibig. Halika, sa akin ka pumasok. Sa pamamagitan ni Jesus, ang kaluluwa ay nakakapasok sa pastulan ng kapayapaan at katiwasayan. Ngunit hindi lahat ng pintuan ay ligtas. Binanggit sa ebanghelyo ang mga magnanakaw at tulisan, mga huwad na pastol na ang layunin ay magnakaw, pumatay at manira. Ito ang mga pintuang iniaalok ng mundo. Kasiyahan na panandalian, kapangyarihang mapanlinlang, kalayaang walang direksyon. Ang mga ito'y mukhang kaakit-akit, ngunit sa huli ay walang ibang idinudulot kundi pagkasira at pagkakaligaw. Sa gitna ng mga huwad na pintuan, si Jesus lamang ang pintuang totoo, tapat at nagbibigay buhay. Ang pagiging pintuan ni Kristo ay hindi lamang para sa proteksyon, kundi para sa pagpapakain at pagkalinga. Ayon sa Kanya, papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan.
Ibig sabihin, ang sino mang sumasampalataya at pumapasok kay Jesus ay hindi ikinukulong kundi binibigyan ng panibagong kalayaan. Ito ay ang kalayaang maglingkod, magmahal at sumunod sa Diyos ng may layunin. Hindi ito daan ng pagkakadena, kundi daan ng pagiging ganap. Sa dulo ng Ebanghelyo, sinabi niya, "Ako'y naparito upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na ganap at kasiya-siya." Ito ang sukdulang layunin ng pintuan ni Kristo. Hindi lang ang iligtas tayo mula sa kapahamakan, kundi ang ibigay sa atin ang isang buhay na puspos ng kaganapan. Buhay na may saysay, may direksyon, at may tiyak na hantungan sa piling ng Diyos. Sa harap ng katotohanan ito, tinatawag tayong pumili araw-araw kung aling pintuan ang ating papasukin sa ating mga desisyon, sa ating mga ugnayan, sa ating mga pangarap. Lagi nating tanungin, ito ba ay daan ni Kristo o daan ng mundo? At kapag tayo naliligaw o nadadala ng maling pintuan, huwag tayong matakot bumalik. Si Jesus ay pintuan na laging bukas. Hindi siya nagsasara sa makasalanan, kundi nananabik sa pagbabalik loob ng bawat isa. Sa mundong puno ng pagsubok, ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano ka kalayo ang narating, kundi kung kaninong pintuan ka pumapasok. Sapagkat ang pumapasok kay Kristo ay hindi lamang ligtas kundi buhay, mahal at may tiyak na hantungan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang pintuan ng buhay. Patawarin mo kami kung madalas kaming pumasok sa maling daan, sa maling pintuan. Ngayon, binubuksan namin ang aming puso. Inaanyayahan ka namin, pumasok ka at ako'y papasok sa iyo. Gabayan mo kami, kain mo kami, at bigyan mo kami ng buhay na ganap at kasiya-siya. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, "The mercy of God is the sure source of our hope." At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya.
Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.